A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 233 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is July 22, 2026 and yung title na itong devotion natin is Making Things Right Before It's Too Late. And again, si Prophet Jeremiah yung character na ating tatalakayin. And nandito na tayo sa day 4 which is a refusal to listen. Dahil nga si Jeremiah, isang propeta na naghahatid ng salita ng Diyos. And sa during this time, ang kanyang sinasabihan naman, na nire-rebuke or hinahatidan ng message ay si King Zedekiah. And si King Zedekiah ay nagpadala siya ng tauhan which is yung high priest si Pashur. Ito nga yung bumugbog kay Jeremiah. Pinapunta niya ito kay Jeremiah para magtanong sa Diyos kung ano yung kailangan nilang gawin dahil nga yung Judah kung saan siya nagahari ay under sieging ni Nebuchadnezzar ng Babylon. At yung bayan nila ay talagang nakakaranas ng matinding nagutom to the point na naging cannibalism na yung mga tao. Kaya dito sa ating scripture for today, Jeremiah chapter 21, verse 1 and 2, it says, "The word came to Jeremiah from the Lord when King Zedekiah sent to him Pashur, son of Malkiah, and the priest of Zephaniah, son of Maaseiah. They said, Inquire now of the Lord for us, because Nebuchadnezzar, king of Babylon, is attacking us. Perhaps the Lord will perform wonderful for us as in times past so that He will withdraw from us." So, ang ganda na expectation nito ni King Zedekiah. But the Lord answered far far different from their expectation, because the Lord answered they should surrender to Babylon. Kailangan lang sumuko sa Babylonia because Babylon is what God rises for His judgment nga sa Judah. Kasi nga, itong Judah ay talagang napakasama na. And now, para sa ating katuruan mula doon sa verses or scripture natin ngayong araw ay is number 1, those who ask God must accept His answer. Hindi natin pwedeng ipilitin ng Diyos na mag-fit doon sa ine-expect natin. Most of the time, God ways are far more different from what we expect, far more than we can imagine. But the Lord is all wise. Alam naman ng Diyos yun kahit na maghirap tayo. Hindi bago sa Kanya yung paghihirap na dadanasin natin sa judgment na Kanyang dadalhin sa buhay natin. Yung pagtulong din naman kasi ng Diyos ay hindi yun nawawala sa atin. Sagot ng Lord kay Zedekiah, surrender na kayo. Pasakop kayo sa Babylonia. But Zedekiah wants to hear is for the Lord to perform wonderful. So Zedekiah opposed the Lord, he stand, no, we will fight against. Kaya sa sumuko ay nakipaglaban pa sila. Kaya sa pangalawang katuruan natin, those whom God opposes must repent quickly. How can we know whom God opposes? Ito yung, para malaman natin sa ating mga sarili, try to check out your heart. Are you living a life that is aligned to God? Or are you too blind being proud, being self-reliant, or meron kang self-secure? Hindi mo na kailangan yung Panginoon sa buhay mo. Since si Zedekiah proudly stay in his stand na, ayun nga, lalaban sila, the Lord Himself is his enemy. Naging mapagmataas pa itong si Zedekiah. Kaya sa verse 5, sinabi ng Diyos, I myself will fight against you with an outstretched hand and a mighty arm, in furious anger and in great wrath. And yung Babylon nasa sa kanila, ang Diyos mismo yun. Yung pagpapahirap na gagawin sa kanila ng King Nebuchadnezzar, ang Diyos lahat ang may gawa nun, hindi si Nebuchadnezzar itself. And pangatlo, those who remain stubborn will be completely destroyed. Kung hanggang nagmamatigas tayo sa Panginoon, mas lalo lang tayong masisira. And despite of stubbornness of many people like Judah, ang Diyos, He is considerate pa din. Sila Nebuchadnezzar, binigyan pa sila ng chance. Ito nga, pinapili sila ng Diyos, life or death. Sa verse 8, furthermore tell the people, this is what the Lord says, see, I am setting before you the way of life and the way of death. Ito na yung choices nila.
Whoever stay in this city will die by the sword, by famine or plague. But whoever goes out, surrender to the Babylonians, lahat ng lalabas sa nation na to at papasakop sa Babylonia, who are besieging you will live. They will escape with their lives. So, sila yung mabubuhay. And now, para naman sa ating mga application ngayon, number one, humbly accept God discipline knowing that it is for your good. Dito nga sa ay ang disiplina ng Diyos talagang may kirot ito sa atin. But the brighter side of this, discipline ay ang Diyos totoong nagmamalasakit sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan at tayo'y kanyang sinusuway at hindi sinusukuan. It is that just there is always consequence lang talaga sa ating mga ginagawa, sa ating mga kasalanan. And dito nga sa Hebrew chapter 12 verse 5 to 11, basahin natin. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, anak, huwag mong isawalang bahala ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag sinuway ka niya sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi didisiplinahin ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi niya kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa, ito yung earthly father natin, dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, ginagalang natin sila, kaya lalong dapat tayo magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit upang maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating Ama, mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang naging banal tayo gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ayun nga, yung discipline hindi ito pang baby sa atin. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya magpadisiplina pa rin tayo sa Diyos, humbly, magpakumbaba tayo. And pangalawa, always choose peace by standing on God's side. To confirm that you are not aligned to God's side is that when there is no peace anymore, you are walking apart from Him. And another sign na si God is surely oppose a person is that when they become proud, hambog o mayabang. Kaya always check your attitude. And lastly, prepare yourself and your family for the day of judgment. You cannot lead while ikaw ang ligaw. Kaya unahin mong i-align intentionally ang sarili mo sa Diyos. And isunod mo ang pamilya mo because your family is your first mission. Discipline them. Or disciple chip them. Kasi after all, hindi naman ibang tao ang tatanungin sa'yo ng Panginoon kung paano mo sila na-lead, kundi yung unang-una ang pamilya mo. Kamusta ang kalagayan ng pamilya mo kay Kristo? And discipling them, lead them to Christ so that when the day of judgment come, makakaharap tayo sa Diyos na walang takot dahil we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. And for our reflection naman, why does refusing to submit to God discipline worsen your situation? At ayun lang po for our devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for loving us, Lord God, for correcting always us, Lord God, and Lord, correct the posture of our hearts, Lord God. Siya sa atin mo ang aming mga puso, Panginoon, kung meron dito mga nakukubli pang kasalanan, Panginoon, expose them with your light, Lord God, at huwag na po sana lumaki pa, Panginoon, sa aming puso. Panginoon, may our life be a reflection of Jesus Christ, Lord God, yung pagmamahal mo, Panginoon, yung pagtulong mo sa amin, Panginoon, at yung pagkukorek mo sa amin, Panginoon. Lord, may this devotion, marami pang tao ang mailid, Panginoon, at help us, Lord God, to be led by you, Lord God, and so that maging example and may lead din namin ang pamilya namin toward to Jesus Christ. Lord God, thank you for always correcting us again, Lord God, at patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami ay nakakalimot, Panginoon. Bless us, Lord God, ikaw naman palaging
honor sa aming mga buhay, sa aming mga gawain, Panginoon. Ayun lamang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.